Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper, ang kaibigan ninyong explorer. At nandito tayo ngayon sa actual survey and remapping sa isang lugar dito lamang sa Mindanao area. Then, na-remap na natin ang buong perimeter nito. Ang laki ng area eh. Ilang hectares ba ito sir? 2 point something hectares ang area na to na pinalibutan ng creek. Okay? And this is what we call positive side kasi may Japanese encampment at mayroon ng mga nakakuha ng items na tinatago ng mga Japanese dito sa lugar. Okay? So ngayon, dito tayo, kasama natin ang Team Adlay. Bansay Team Adlay! Bansay! With Team Bambo. Bansay Team Bambo! Bansay! Okay. Sila yung mga tropa natin dito sa Mindanao. Discreet lang natin ang place kasi may motto tayo. What you see, what you hear, leave it here. Then, meron tayong tinatawag na confidentiality sa bawat side para safety natin. Ito, kahit makita mo pa ang mga mukha namin, hindi nyo naman alam saang lugar to. No? Nagilapin nyo sa Mindanao. Basta sa Mindanao area lang ito. Okay? So yun buddies, maraming salamat mga bro ito sa area. Okay? Arigato gozaimasu. Then Black Phantom Modamik, salamat sa pag-videographer for today. Ipapakita natin agad ang test digging natin. Kasi yan ang pinag-importante, no? After remapping, nag-remap tayo, bakit? Wala tayong mapa original. Nadala ng hapon sa Japan eh. Kung makita natin ang replica dito or tawag natin sa term pa ngayon, photocopy or another copy of the map, mas maganda yon, no? So ngayon, wala tayong mapa na hawak kaya may remapping. Anong basis natin sa remapping? History, then ang mga tinatawag natin na given surface trail markers na visible pa sa area. Eh kahit wala namang markers, ma-remap pa rin natin basta may history lang. Okay? Yan i-apply natin ang remapping. Ngayon, nakikita natin agad itong bato na to. Okay? So, ulitin ko, gustong-gusto ng mga Japanese dati sa lugar na kinakampuhan nila na may maraming bato kasi madali lang ang pag-ukit ng marker. Tingnan natin to. Isa itong half-bored boulder. Malaking bato, boulder na siya eh. Kasi malaki. Naka-fix to. Di mo ma-move talaga. Okay? Kung titingnan mo, yan, may tabas yan. From top, downward. Okay? Yan ang tinatawag natin na water element. Kasi, pag maglagay ka ng tubig dyan, talagang dadalo yan. Parang waterfalls lang ba? No? Okay. Dadalo yan, ibababa dito. Yan. Hanggang sa dulo yan. Yan. May isa pa dito. Okay? Yan. So, ibig sabihin, dapat nasa norte ito. Okay? Check natin. Okay. Yan o. Okay. So, ngayon, ayan. South, dapat nasa norte ang flow ng tubig. Ayan. Panorte. Yan, norte, may tubig talaga dahil dyan ang creek. Okay. Tingnan natin ang coordinate marker. Ito siya, buddies. Galing dyan. Ito ang coordinate marker niya. Yan. Kita niyo to? Each. Yan. Travel sign to. Yan. Katid yan. So, galing dito, papunta doon sa bato, naka-align talaga siya ng 159 pattern. Yan. Okay. South, north. 159. Sandig site natin. Andyan. Kino-confirm yan. Galing dito sa centering STM. Dito. Pag dito ka, tatakbong 2 to 5 degrees yan. Yan. Diyan. So ito yung pang centering. Ibig sabihin, huwag kang mag-base sa cross line lang. May centering yan. Kung tingnan natin to, pointing. Yan. Papunta doon. Okay? Hakbang ka. 1, 2, 3. Ayan na. So galing naman dito, sa marker na to, kukuha tayo ng 1 yard. Yan. Ang decide natin. Bago natin hinukay ito, buddies, may bato to. Dito, na nakalutang. Yan o. Yan. Almost frog marker. Remember that the frog always jumps to the south. Nandyan ang south. Norte dito. Ito siya, kung titingnan natin, ginawang wall type boundary. Ang dyan lang tayo. Tapos may boulder blockage.
Dito ang iba atras na. Pero blackish talaga to. Ginawa nila pag backfill. Ito siya, may katabi dito na ginawang daanan. Nandiyan ang item natin. Spot. Okay? Ito na. Anong mga nakukuhang marker natin? Ito buddies. Backfill stones. Yan. Marami yan. Pero ang pinaka matindi, itong tinabi namin. Yung sabi natin na hugasan natin ang mga HTM kasi may mga meaning. Dito tayo. Okay? So, 3 feet na tayo doon. Ito, tingnan natin ha ang mga markers. Unahin natin to. Yan. Tawag dito, triangle. Ha? Okay. Yan o. Triangle type. Pag makuha mo HTM siya, center shape ka na. Yan. Kasi code 5 yan eh. Yan. Diba? Ang ganda pagka-ukit o pagkagawa. Yan. Okay, another marker. Box type. Maliit lang. Kaya huwag itapon. Ayan o. Ibig sabihin niya kotse opening. Mouth opening. Okay, inventory marker. Rectangle type. Okay. Ito. Maliit siya body siya pero may inukit. Letter T. Kojiki stroke ng under. Okay. May dot. Kasi ang daliri. Yan. Yan. Okay. Okay. Yan. Tapos, anong tawag niyan? D-type or half moon ang tawag ng iba. Ibig sabihin yan ay mouth, Kojiki stroke ng mouth. Asan yung letter D na maliit? Ay. May letter D. Ito pa isa. Confirmation. Same pa rin. May hole. Yan o. Okay. So, may kanji pa tayo eh. Ito muna, tingnan natin. Turtle type. Yan. Okay. Okay, yan. Ito siya. Tingnan natin ha. Old Kojiki stroke ng tinatawag natin na mouth. Diba? Yan siya. Meaning ito, underneath. Opening, under. Okay. So yun buddies. Yan o, marami siya. May square type pa. So lahat yan ay mga HTM. Tinatawag natin na HTM. Ito, manipis. C-type yan. Ang cutting niya. Same pa rin. Opening. Direct under. Okay. Tapos mga V-cut. Ito to. Yan o. Yan ang tinatawag natin na V-cut. Code 5. Yan. May kanji pa yung isa ha. Ayan. Napapansin nyo, iba-iba ang mga bato. Hugis na bato. Yan. Okay. So yan buddies ang mga tinatawag natin na hidden trail markers na nagpahiwatig ng direct under digging. Okay? So yun. So ngayon, papakita namin ang pinaka benchmark dito. Siya. Sa likod dito ay creek na C-type. Ito yung pinakamalaking bato dito na pwede mong maupuan. Pag dito ako nakaupo ay kita-kita ko yung big size. Okay? Then doon sa unahan may another test dig tayo. Yan. May trapal. Tingnan nyo, may trapal na itim. Yan. So yun lang buddies. Hopefully may natutunan kayo sa binablog natin. So galing naman dito, ito, bato na to. Yan. Kukumpas tayo. Yan. Ang dig site natin galing sa benchmarker is 135 degrees. Yan. Southeast. Okay? So baka simot is 315 itong bato. So galing dito,
patungo doon, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yards lamang. Papuntang big side. Okay? So yun na. So ang pinaka trending dito buddies na gagawin, didiretsuhin na to, i-pull out tong boulder, then direct under digging. Kung tanong kayo anong depthness nito, hindi natin alam. Pero nakuha na natin ang center spot ng dig site. Okay? So yun lang. Thank you for watching.